Walang halaga ang iyak mo, Marisol. Ang isang tulad mong galing sa putik ay mananatiling putik. Kaya pirmahan mo na ito kung ayaw mong mamatay ang nanay mo sa malamig na sahig ng ospital. Ang malamig at walang pusong tinig ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa mamahaling koridor ng pribadong ospital. Bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Dahan-dahang napayuko si Marisol. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang niyakap ang isang barong Tagalog na gawa sa pinong tela ng pinya na binili niya gamit ang pinakahuling sentimo ng kanyang ipon. Buong magdamag niyang tinahi ang bawat hibla nito. Dinaliri ang bawat borda hanggang sa duguan ang kanyang mga kuko. Nagbabaka sakaling isuot ito ni Garrett sa gabi ng kanyang parangal bilang natatanging negosyante. Ito sana ang regalo niya para sa kanilang ikalimang anibersaryo ng kasal. Ngunit ngayon, ang mamahaling tela ay unti-unting nayuyumot sa kanyang dibdib habang nakatayo siya sa labas ng silid kung saan natatagpuan ang kanyang asawa. Hindi dahil sa labis na pagtatrabaho, kundi dahil sa pagbagsak ng katawan nito sa kama ng ibang babae. Naramdaman ni Marisol ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga binti. Tila nawalan ng hangin ang kanyang lungs at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin na nagpapasakit sa kanyang dibdib. Hindi niya naramdaman ng dahan-dahang madulas ang barong mula sa kanyang mga kamay at bumagsak sa maruming sahig ng ospital. Ang puting tela ay nadumihan ng alikabok ng lugar na yon. Ang kanyang paningin ay lumabo, hindi dahil sa luha na ayaw niyang ipakita sa harap ng malupit na matanda, kundi dahil sa biglaang pagkawala ng liwanag sa kanyang mundo. Bakit ang pag-ibig na binuo niya sa loob ng 5 taon ay naging isang pirasong papel na nag-aalis ng kanyang dangal? Paano naging ganito kabilis ang pagpili sa pagitan ng buhay ng kanyang ina at ng kanyang sariling karangalan? Inilapag ni Doña Imelda ang mga papel ng diborsyo at ang kasunduan sa ibabaw ng lamesang kahoy sa tapat ni Marisol, kasabay ng tunog ng paglapag ng kanyang mamahaling ballpen. Huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang biktima rito, Marisol. Alam natin kung gaano ka kadesperada sa pera. Pirmahan mo ito. Akuin mo na ikaw ang nagpabaya at nagtaksil at babayaran ko ang operasyon ng nanay mo ngayon din. Pero kung pipiliin mo ang drama mo, well, maaari mo nang ihanda ang kabaong ng magaling mong ina. Tumingin si Marisol sa mukha ng biyenan. Walang bakas ng pag-aalala para sa sariling anak na si Garrett na kasalukuyang nasa ICU. Wala ring kahit katiting na awa para sa kanya. Ang tanging naroon ay ang malamig na determinasyon na isalba ang pangalan ng pamilya Alferos mula sa kahihiyan ng lipunan, kahit mga hulugan ito ng pagdurog sa isang inosenteng buhay. Ma! Ang tanging salitang lumabas sa tuyong labi ni Marisol, boses na halos isang bulong ng naghihingalong ibon. Paano ninyo ito nagagawa sa akin? Minahal ko si Garrett. I gave everything. Don't call me Ma, you cheap girl. Pagputol ni Doña Imelda, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pandidiri. You never belonged here. Si Bianca ang nararapat sa anak ko. Siya ang mayaman, may koneksyon, at kayang mag-angkat sa amin. Ikaw? Pabigat ka lang mula sa unang araw na pumasok ka sa bahay ko. At ngayon, si Garrett ay nagkasakit dahil sa stress na ibinigay mo sa kanya. Yan ang sasabihin natin sa media, kaya pirmahan mo na ito. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin kita palabas ng ospital na ito nang walang kahit isang kusing. Bumukas ang pinto ng ICU at lumabas ang isang doktor. Mukhang pagod at may dalang mga papel. Doña Imelda, we need to settle the balance for the emergency procedure of Mr. Garrett and also for the other patient. Ang ina ni Miss Marisol, ang dialysis treatment niya ay pansamantalang natigil dahil sa kakulangan ng pondo. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang matalim na karayom na bumaon sa puso ni Marisol. Tumingin si Imelda sa kanya. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Kinuha ng matanda ang tseke mula sa kanyang mamahaling bag.
Iwinasiwas ito sa harap ni Marisol tulad ng isang pain sa gutom na aso. "The clock is ticking, Marisol," bulong ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng lason. "Isang pirma mo lang, ligtas ang nanay mo. Isang pagtanggi mo, papatayin mo siya sa sarili mong mga kamay. Ano? Alin ang mas mahalaga sa'yo? Ang natitirang dumi sa mukha mo na tinatawag mong dangal? O ang huling hininga ng nag-iisa mong pamilya?" Tumingin si Marisol sa pintuan ng ICU kung saan nakahiga ang kanyang asawa. Ang asawang nangako sa kanya sa harap ng altar na poprotektahan siya. Ngunit ngayon ay nakahiga doon matapos ibigay ang sarili sa iba. Pagkatapos ay lumingon siya sa direksyon ng ward kung saan naroon ang kanyang ina, nahihirapan sa bawat hinga dahil sa kakulangan ng gamot. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang umabot sa bulpen. Ang bigat ng bawat hakbang patungo sa lamesa ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Nang hawakan ni Marisol ang bulpen, tila biglang bumigat ang lahat. Ang malamig na metal nito ay parang paalala ng desisyong pilit niyang tinatanggap kahit labag sa kanyang kalooban. Habang isa-isang lumilitaw ang mga titik ng kanyang pangalan sa mga papeles ng diborsyo at sa mga dokumentong naglalaman ng mga paratang na hindi naman niya ginawa, pakiramdam niya'y unti-unting nawawala ang bahagi ng kanyang sarili. Hindi lamang simpleng pirma ang iniiwan niya sa papel. Kasama roon ang mga taon ng sakripisyo, ang dignidad na matagal niyang ipinaglaban, at ang mga pangarap na unti-unting nabura sa ilalim ng impluwensya at kapangyarihan ng mga alferos. Inagaw ni Doña Imelda ang papel sa sandaling matapos ang huling guhit ng lagda ni Marisol. Tiningnan niya ito nang may kasiyahan bago bumaling sa doktor. Bayaran ang para kay Garrett at para sa babaeng ito, ibigay ang pinakamababang lunas sa kanyang ina. Natigilan si Marisol. "Ngunit nangako kayo, ang dialysis. Sinabi ko lang na babayaran ko ang operasyon at dialysis ngayon." Tumawa si Imelda ng mahina, isang tunog na puno ng panloloko. "Ngunit hindi ko sinabing ipagpapatuloy ko ito bukas o sa mga sasarating na buwan. Ngayong may pirma na ako, wala ka ng silbi sa amin. Maari mo nang kunin ang basurang barong mo at lumayas sa buhay namin." Gumuho ang huling natitirang pag-asa sa mundo ni Marisol. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang tuhod ay tuluyang sumuko. At napaupo siya sa sahig, yakap ang nadumihang barong Tagalog habang pinapanood ang pag-alis ni Doña Imelda. Kasama ang mga bodyguard nito, iniwan siyang mag-isa sa malamig na koridor ng ospital. Ito ba ang kabayaran sa lahat ng sakripisyo? Paano niya maililigtas ang kanyang ina ngayon na wala na siyang kahit ano, kahit ang sarili niyang pangalan? Ang pampublikong sementeryo ay balot ng alikabok at init ng araw. Isang lugar kung saan ang mga pangarap ng mahihirap ay inililibing ng walang karangyaan. Ang bawat bagsak ng tuyong lupa sa ibabaw ng murang kahoy ng kabaong ay tila hampas sa hubad na likod ni Marisol. Pumanaw ang kanyang ina 3 araw matapos siyang palayasin sa Makati. Ang pangakong dialysis mula kay Doña Imelda ay naging isang malamig na kasinungalingan. Sa sandaling nakuha ng matanda ang pirma sa diborsyo, pinutol ng ospital ang lahat ng tulong dahil sa kawalan ng pondo. Namatay ang kanyang ina sa isang masikip na pampublikong ward. Hawak ang kamay ni Marisol na wala ng kahit isang kusing upang bumili ng gamot. Sa tabi ng kabaong, walang mga bulaklak na galing sa malalaking kumpanya. Walang mga nakatunghay na kamag-anak na nakasuot ng mamahaling itim na damit. Ang tanging naroon ay ilang kapitbahay mula sa makikitid na eskinita ng Tondo. Mga taong bago pa lamang niyang nakilala, ngunit nag-ambag ng bawat piso mula sa kanilang kaunting kita upang mabigyan ng maayos na libing ang kanyang ina. Sa gitna nila ay si Aling Teresa, isang tindera ng isda na may magaspang na kamay at boses
na tila laging nakikipag-away, ngunit may pusong handang magpatuloy sa pag-asa. Umiyak mo lang anak, bulong ni Aling Teresa habang hinahaplos ang likod ni Marisol. Huwag mong ipunin ang lason sa dibdib mo. Dito sa Tondo, kahit mahirap tayo, hindi natin hinahayaang mamatay ang kapwa natin nang walang nakikiramay. Hindi sumagot si Marisol. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Tila ang lahat ng luha ay naubos na sa gabi ng pagtataksil sa Makati. Habang ibinababa ang kabaong sa huling hantungan nito, napansin ni Marisol ang isang estrangherong lalaki na nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya sa malayo. Nakasuot ito ng madilim na jacket at tila nakatitig sa kanya ng may malalim na ekspresyon. Ngunit bago pa man niya matitigan ng maayos ang mukha nito, dahan-dahan itong tumalikod at nawala sa likod ng mga nagtataasang nicho. Bago pa man makalabas ng sementeryo ang maliit na grupo, isang itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa tabi ng kalsada. Bumaba ang isang lalaking nakabarong. Ang mukha ay pamilyar kay Marisol. Siya ang kanang kamay ni Doña Imelda, na madalas magdala ng mga utos sa kanilang dating bahay. Lumapit ito kay Marisol, hindi upang makiramay, kundi upang iabot ang huling babala. Huwag ka nang gagawa ng ingay, Marisol. Usal ng lalaki sa mahinang boses, ngunit puno ng pagbabanta. Inutusan ako ni Doña Imelda na sabihin sa'yo na ang Makati ay hindi na lugar para sa isang tulad mo. Kung susubukan mong lumapit kay Garrett o magsalita sa mga mamamahayag tungkol sa nangyari sa hotel, titiyakin ng pamilya Alferos na mabubulok ka sa kulungan sa salang pagnanakaw. Alam mo kung gaano kadaling gawin yon para sa amin. Tumingin si Marisol sa lalaki. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tanging ang isang malalim at malamig na katahimikan. Sabihin mo sa kanya, nakuha na niya ang lahat ng gusto niya. Wala na siyang kailangang katakutan sa isang patay na tulad ko. Umalis ang kotse. Nag-iwan ng usok at alikabok na nagpadilim sa paligid. Inakay ni Aling Teresa si Marisol patungo sa makipot na daan ng Tondo, kung saan ang amoy ng alat ng dagat at tuyong isda ay humahalo sa ingay ng mga batang naglalaro sa kalye. Dinala niya si Marisol sa isang maliit na silid sa ikalawang palapag ng isang lumang bahay kawayan. Maliit lamang ito, sapat para sa isang papag at isang lumang aparador, ngunit malinis. Dito ka muna tatira, sabi ni Aling Teresa habang inilalagay ang isang mangkok ng mainit na tinola sa ibabaw ng maliit na lamesang kahoy. Ang sabaw ay may bango ng luya at dahon ng sili, isang amoy ng tahanan na matagal nang hindi nararamdaman ni Marisol. Kahit ito lang ang huling pagkain sa mesa ko ngayon, gusto kong mabusog ka, kailangan mong magpalakas. Dahil bukas, magsisimula ka sa laundry shop kung saan ako nagde-deliver ng isda. Mababait ang mga tao doon. Nang mabasag ang katahimikan ng gabi, naupo si Marisol sa tabi ng maliit na bintana. Pinapanood ang mga bituin na tila natatakpan ng makapal na ulap ng lungsod. Kinuha niya ang lumang kahon ng tahi na pagmamay-ari ng kanyang ina, ang tanging bagay na naisalba niya mula sa kanilang lumang bahay. Ito ay isang simpleng kahon na gawa sa kahoy ng nara. May mga gasgas at luma na ang bisagra. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid nito. Inaalala ang bawat hapon na nakaupo ang kanyang ina sa tabi ng pintuan. Nagtatahi ng mga sirang damit ng mga kapitbahay upang may maipambili ng kanilang bigas. Habang inaayos ang mga sinulid at karayom sa loob, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang hindi pantay na bahagi sa ilalim ng kahon. Mayroong matigas na bagay na nakatago sa ilalim ng telang takip ng double bottom. Gamit ang dulo ng isang maliit na gunting, dahan-dahang itinaas ni Marisol ang telang panapin. Isang lumang piraso ng papel na may selyo ng gobyerno at amoy ng lumang aparador ang nakatiklop doon. Nang buksan niya ito sa ilalim ng liwanag ng gasera, nakita niya ang pangalan ng kanyang yumaong ama at sa ibaba nito ay ang mga salitang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. 4 na taon ang lumipas na parang agos ng madilim na ilog sa Tondo.
Ang dating marangyang buhay sa Makati ay naging isang malayong panaginip na lamang. Ngunit ang mga sugat sa puso ni Marisol ay hindi kailanman naghihilom. Sila ay naging matitigas na pilat ng determinasyon. Sa loob ng 4 na taong iyon, si Marisol ay naging kilala bilang pinakamahusay na tagatagpi at tagalaba sa buong komunidad. Ang kanyang maliit na silid ay laging puno ng mga damit na may punit, mga telang nangangailangan ng kanyang mahiwagang kamay upang muling mabuong parang bago. Ang mainit na singaw ng plansa ay humahalo sa bango ng sabon sa loob ng laundry shop, lumilikha ng tila hamog na nagtatago sa kanyang mga lihim na pag-iyak. Gabi-gabi, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera, binubuklat ni Marisol ang lumang papel na nahanap niya sa ilalim ng kahon ng tahi ng kanyang ina. Ito ay ang orihinal na titulo ng lupa sa Taguig na nakapangalan sa kanyang yumaong ama na si Eduardo Santos. Sa bawat pagtitig niya sa gintong selyo ng gobyerno na unti-unti nang nabubura ng panahon, tila bumabalik ang kanyang gunita. 10 taon na ang nakalilipas. Naaalala niya ang amoy ng tabako at kahoy sa lumang talyer ng kanyang ama. Ang magaspang ngunit ligtas na yakap nito bago ito biglang pumanaw dahil sa atake sa puso. Isang pagpanaw na nangyari ilang araw matapos mawala ang mga dokumento ng kanilang lupain. Ngunit ang mas nagpapadugo sa kanyang puso ay ang katotohanang nababasa niya ngayon sa mga lumang dyaryo na ginagamit pambalot ng mga nilisang isda. Sa pahina ng kalakalan, naroon ang mukha ng kanyang dating asawa na si Garrett Alferos, nakangiti ng may pagmamayabang habang hawak ang parangal bilang isa sa mga nangungunang batang negosyante ng bansa. Sa likod niya ay ang larawan ng isang nagtataasang gusali, ang Alferos Heights, isang marangyang subdivision at condominium project na itinayo sa mismong lupain ng kanyang ama. Ang proyektong ito ay patunay ng pagsisikap ng aking pamilya na iangat ang dangal ng mga Pilipino, pahayag ni Garrett sa artikulo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Ang bawat salita ni Garrett ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pasensya sa kanyang sistema. Sila ang nagnakaw ng lupa ng kanyang ama. Sila ang gumamit ng huwad na deed of sale upang kunin ang tanging pamanang natira sa kanya. At sila pa ang may kapangahasang magsalita tungkol sa dangal. Naalala niya ang tinig ni Doña Imelda na umaalingaw-ngaw sa kanyang alaala. Sinasabing siya ay isang pabigat at walang kwentang babae na dapat magpasalamat dahil pinatira sa kanilang bahay. Ngunit sa katotohanan, ang pamilya Alferos ang tunay na linta na sumipsip sa dugo at pinagpaguran ng kanyang pamilya. Nabalik lamang ang diwa ni Marisol nang pumasok si Aling Teresa sa laundry shop. May dalang mainit na pandesal at kape. Marisol, anak, masyado ka na namang nagpapapagod. Gabi na, magpahinga ka naman. Baka magkasakit ka niyan. Wala pa namang mag-aalaga sa'yo rito, kundi ang lumang plansa mo. Ayos lang po, Aling Teresa. Sagot ni Marisol habang mabilis na itinago ang titulo sa ilalim ng tumpok ng mga malinis na tuwalya. Kailangan ko pong matapos ito para may maipambayad tayo sa upa sa susunod na linggo. At may plano po akong lumipat sa isang mas malaking laundry shop sa Makati. Napatitig si Aling Teresa sa kanya. May pag-aalala sa mga mata nito. Sa Makati? Bakit doon pa, anak? Hindi ba't doon nakatira ang mga taong sumira sa buhay mo? Baka kung ano pa ang gawin nila sa'yo kapag nakita ka nila roon. Hindi na ako ang dating Marisol na madaling takutin, Aling Teresa. Bulong ni Marisol. Ang kanyang boses ay may malamig na katiyakan na nagpatahimik sa matanda. Kailangan kong mapalapit sa kanila upang makuha ang mga sagot na matagal ko nang hinahanap. May utang silang kailangang bayaran. Kinaumagahan, habang inaayos ni Marisol ang mga bagong labang damit sa harap ng laundry shop, isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng tindahan. Ang makintab na pintura nito at ang pamilyar na tatak ng mamahaling kotse ay agad na nagpabalik ng kabog
sa dibdib ni Marisol. Ito ang uri ng sasakyan na madalas niyang makita sa garahe ng mga alferos, isang simbolo ng kapangyarihan na madalas dumaan sa putik ng tondo nang hindi nadudumihan. Bumaba ang salamin ng bintana sa likod ng sasakyan at isang pares ng mga matang may seryosong tingin ang tumitig ng diretso sa kanya. Bumukas ang pinto ng makintab na sasakyan at isang lalaki ang dahan-dahang bumaba. Ang kanyang bawat hakbang sa maruming kalsada ng tondo ay tila nagdala ng isang banyagang hangin ng karangyaan. Siya ay matangkad, may tindig na kagalang-galang at nakasuot ng simpleng puting linen na polo na kahit walang tatak ay halatang gawa sa pinakamahal na tela. Ang kanyang mga mata na may malalim at seryosong titig ay hindi nagpakita ng pandidiri sa paligid, katangi ang ibang-iba sa mga alferos na kilala ni Marisol. Siya si Tristan Lorenzana, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang nagmamay-ari ng pinakamalalaking lupain sa bansa. Pumasok si Tristan sa maliit na laundry at mending shop. Hawak ang isang mahabang kahon na gawa sa maitim na kahoy ng mahogany. Ang may-ari ng shop ay mabilis na yumuko bilang paggalang habang si Aling Teresa naman ay napaatras dahil sa gulat. Ngunit si Marisol ay nanatiling nakatayo sa likod ng lamesang plantsahan. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang tingin ay kalmado. Naghahanap ako ng isang sastre na nagngangalang Marisol. Ang baritono at malamig na tinig ng lalaki ay pumuno sa silid. Sinalo ko ang rekomendasyon mula sa isang kolektor ng antigong tela sa Manila. Sinabi nila na may isang babae rito na kayang magbalik ng buhay sa mga bagay na tila patay na. Dahan-dahang lumapit si Marisol. Ako po si Marisol, sir. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Ibinaba ni Tristan ang kahon sa ibabaw ng lamesa at binuksan ito. Sa loob ay nakahiga ang isang sinaunang mapa ng pamilya Lorenzana na gawa sa pinong seda at abaka mula pa noong panahon ng Espanyol. Ang gitnang bahagi nito ay may malaking punit at mantsa na dulot ng maling kemikal na ginamit ng isang sikat na dry cleaner sa Makati. Ito ay isang di mapapalitang ari-arian na nagtataglay ng kasaysayan ng kanilang mga lupain. Sinabi ng mga pinakasikat na sastre sa Makati na imposible na itong maibalik ng hindi nasisira ang mga lumang sinulid. Sabi ni Tristan habang nakatitig sa puwit. Handa akong magbayad ng kahit magkano basta't maibalik ito sa dati nitong anyo bago magsimula ang pagdinig sa korte sa susunod na linggo. Inilapit ni Marisol ang kanyang mukha sa seda. Dahan-dahang hinaplos ng kanyang mga daliri ang nasirang hibla ng may labis na pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang sugatang ibon. Ito ay pinaghalong seda ng Espanya at abaka ng Bicol, sir. Ang mga sinulid na ginamit dito ay kinulayan gamit ang natural na katas ng halaman. Daang taon na ang nakalilipas. Kaya ko po itong ayusin, ngunit hindi gagamit ng makina. Kailangan ko ng 3 araw ng tahimik na paggawa gamit ang aking kamay. Natigilan si Tristan. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding pagkagulat sa malalim na kaalaman ng babaeng nakatayo sa harap niya. Karamihan sa mga nakakausap niyang sastre ay agad na nangangako ng mabilis na resulta para lang makuha ang pera. Ngunit si Marisol ay nagsalita ng may dangal at katotohanan. Gawin mo ang lahat ng kailangan mo, sabi ni Tristan, sabay lapag ng isang makapal na sobre ng pera sa lamesa. Iyan ang paunang bayad para sa mga materyales at sa serbisyo mo. Tiningnan ni Marisol ang sobre, ngunit dahan-dahan niya itong itinulak pabalik. Sir, kukunin ko lamang po ang sapat para sa gintong sinulid na kailangan kong bilhin sa Binondo. Ang natitirang bayad ay maaari ninyong ibigay kapag natapos ko na ang trabaho at nasiyahan kayo sa resulta. Sa unang pagkakataon, isang bahagyang nakamngiti ng paghanga ang sumilay sa seryosong mukha ni Tristan. Habang inaabot niya ang kahon kay Marisol, sandaling nag-abot ang kanilang mga kamay.
Napansin ni Tristan ang maliliit na sugat ng karayom sa mga daliri ng babae, mga marka ng walang katapusang paggawa at hirap, ngunit gumagalaw ng may pambihirang grasya ng isang tunay na artista. May kung anong pamilyar sa mga mata ni Marisol na gumising sa kuryosidad ni Tristan. Tila ba nakita na niya ang katatagang ito sa ibang lugar? Nang sumapit ang gabi, sa loob ng kanyang maliit na silid sa tondo, maingat na inilatag ni Marisol ang sinaunang mapa sa ilalim ng liwanag ng kanyang gasera. Kinuha niya ang kanyang magnifying glass upang suriin ang bawat hibla ng seda bago simulan ang pagtatahi. Habang nililinis niya ang alikabok sa ibabang sulok ng mapa, kung saan nakasulat ang kasaysayan ng pagkakalikha nito, napatigil ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis at ang kanyang hininga ay tela na baon sa kanyang lalamunan. Doon, sa ilalim ng makapal na mantsa ng lumang tinta, ay may nakasulat na pamilyar na lagda sa pinong cursive na sulat kamay. Eduardo Santos, Land Surveyor, 1982. Ang pribadong library ni Tristan Lorenzana ay nababalot ng amoy ng lumang papel, katad, at mamahaling kahoy ng mahogany. Ito ang puso ng kanyang mansyon sa Makati, isang silid na puno ng katahimikan kung saan nagpapasya siya sa mga milyong pisong kontrata. Ngunit ngayong hapon, ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatutok sa ibabaw ng malaking lamesang kahoy kung saan maingat na inilatag ni Marisol ang natapos na mapa. Ang punit na tila naging malaking sugat sa gitna ng sinaunang seda ay tuluyan ng nawala. Gamit ang pinonggintong sinulid na binili niya sa Binondo, tinahi ni Marisol ang bawat hibla sa pamamagitan ng natatanging needlework na tinatawag na gintong tagpi. Ang bawat tahi ay napakapino na tila ba ito ay bahagi talaga ng orihinal na disenyo, daang taon na ang nakalilipas. Hindi lamang ito simpleng pagkakaayos, Marisol. Bulong ni Tristan. Ang kanyang boses ay puno ng matinding paghanga habang sinusuri ang mapa sa ilalim ng liwanag ng desk lamp. Ito ay isang obra maestra. Nakausap ko ang mga eksperto sa museo, ngunit walang sino man sa kanila ang may kakayahang gawin ito. Kumuha si Tristan ng isang tseke mula sa kanyang drawer at isinulat ang isang halaga na sapat upang baguhin ang buhay ng isang ordinaryong pamilya sa Tondo. Inabot niya ito kay Marisol. Ito ang bayad sa pambihirang talento mo. Karapat-dapat ka rito. Tiningnan ni Marisol ang tseke, ngunit dahan-dahan niyang iniling ang kanyang ulo at itinulak ito pabalik gamit ang kanyang mga daliri. Sir, kunin ninyo po ang tsekeng iyan at ibigay ninyo sa akin ang napagkasunduang halaga para sa 3 araw na paggawa. Hindi ko po binebenta ang aking sining para sa labis na yaman. Ngunit, kung maari po, may isang bagay akong gustong hilingin sa inyo. Napatitig si Tristan sa kanya, lalong lumalim ang paghanga sa kanyang mga mata. Ano yon? Sabihin mo sa akin. Inilabas ni Marisol mula sa kanyang lumang bag ang nakatuping papel ng kanyang ama na nahanap niya sa ilalim ng kahon ng tahi. Dahan-dahan niya itong binuklat sa tapat ni Tristan. Ang aking ama, si Eduardo Santos, ang surveyor na pumirma sa mapa ng pamilya ninyo noong 1982. At ang papel na ito ang orihinal na titulo ng lupa namin sa Taguig na ngayon ay kinatitayuan ng Alferos Heights. Nais ko po sanang malaman kung maaari ninyo akong tulungang suriin kung paano ito napunta sa pamilya Alferos. Nang marinig ang pangalang Alferos, ang mukha ni Tristan ay biglang naging seryoso. Kinuha niya ang papel at sinuri ito gamit ang kanyang mga mata ng isang matatalas na negosyante. Mabilis niyang tinawag ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado sa pamamagitan ng telepono at ipinadala ang kopya ng dokumento para sa agarang pagsusuri. Pagkalipas ng ilang minuto, nakuha ni Tristan ang sagot. Tumingin siya kay Marisol nang may kaseryosohan sa kanyang mga mata. Marisol, ang aking kumpanya.
Ang Lorenzana Development ay kasalukuyang nakikipag-agawan sa Alferos Group para sa karapatan sa lupain sa tabi ng Alferos Heights. Noong sinuri namin ang kanilang mga papeles, may hinala na kami na huwad ang kanilang deed of sale. At ngayon, dahil sa dokumentong ito, napatunayan namin ang pirma ng iyong ama sa kanilang deed of sale ay ginawa noong 1975, 1 taon matapos pumanaw ang iyong ama. Ang bawat salita ni Tristan ay tila kidlat na nagbigay liwanag sa dilim sa puso ni Marisol. Ang pamilya Alferos, si Doña Imelda, ay nagpeke ng pirma ng kanyang patay na ama upang tustusan ang kanilang unang malaking proyekto na nag-angkat sa kanila sa kapangyarihan. Naramdaman ni Marisol ang matinding panghihina ng kanyang tuhod dahil sa katotohanang nabubunyag. Napansin ni Tristan ang kanyang panginginig. Tumayo siya, lumapit sa tabi ni Marisol, at dahan-dahang nagbuhusos ng mainit na tsaa sa isang maliit na porselanang tasa. Inabot niya ito sa kanya. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa nanginginig na daliri ng babae. Inumin mo muna ito, malambot na sabi ni Tristan. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Marisol. Ang kasakiman ng mga Alferos ay hindi lamang sumira sa pamilya mo, kundi banta rin sa dangal ng aking kumpanya. Magtutulungan tayo upang ibalik ang katarungan. Sa unang pagkakataon, pagkalipas ng 4 na taon ng malamig na pagtitiis, naramdaman ni Marisol na may isang taong nakatayo sa kanyang tabi upang ipagtanggol siya bilang isang kapantay. Ang init ng tsaa at ang seryosong pangako sa mga mata ni Tristan ay nagdala ng unang sinag ng pag-asa sa kanyang pusong madilim. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na napunit nang makabalik si Marisol sa tondo ng gabing iyon. Nakita niya si Aling Teresa na nakatayo sa labas ng laundry shop, nanginginig ang buong katawan habang hawak ang isang gusot na piraso ng papel. Ang maliit na tindahan ay may mga marka ng paninira. Ang mga malinis na damit ay nagkalat sa sahig. Marisol, anak, umiiyak na, sabi ni Aling Teresa. May mga lalaking dumating dito kanina. Pilit nilang hinahanap ang lumang kahon ng tahi ng nanay mo. Iniwan nila ang sulat na ito para sa'yo. Ang makitid at maputik na eskinita ng tondo ay muling nabulabog ng huminto. Ang isang marangyang puting sasakyan sa tapat ng nasirang laundry shop habang abala sina Marisol at Aling Teresa sa pagpulot ng mga basang tuwalya at pag-aayos ng mga nagkalat na gamit matapos ang pananalakay ng mga hindi kilalang lalaki. Isang driver na nakasuot ng malinis na uniforme ang bumaba mula sa sasakyan. Walang pakundangan nitong itinapon ang isang makapal na gintong sobre sa ibabaw ng lamesang kahoy bago mabilis na bumalik sa loob ng kotse at humarurot paalis. Nag-iwan ng maitim na usok sa hangin. Dahan-dahang lumapit si Marisol sa lamesa. Nang hawakan niya ang sobre, agad na sumalubong sa kanyang ilong ang amoy ng mamahaling pabango ng mga rosas, ang pabangong gamit ni Bianca, ang babaeng sumira sa kanyang kasal 4 na taon na ang nakalilipas. Ang sobre ay mabulaklak at may nakatatak na gintong titik na naglalaman ng paanyaya para sa kasal ni Garrett Alferos at Bianca Valderrama. Nang buksan niya ang card, ang kanyang mga mata ay napatitig sa petsang nakasulat sa ibaba. Hunyo 15. Ang petsang yon ay hindi isang simpleng araw lamang. Iyon ang eksaktong araw ng kanyang 5th anibersaryo ng kasal noon kay Garrett. Ang gabi kung kailan pinilit siyang pirmahan ang diborsyo habang ang kanyang asawa ay nakahiga sa kama ng hotel kasama si Bianca. Ito ay hindi isang aksidente. Ito ay isang sadyang pag-atake mula kay Bianca upang tuluyang yurakan ang natitirang dangal ni Marisol at ipaalala sa kanya na siya ay isang talunan. Mabilis na nagtipon ang mga kapitbahay sa labas ng shop. Nagsimula ang mga bulong-bulungan at mapanuring tingin. May mga nakikiramay, ngunit meron ding mga bumubulong tungkol sa kanyang nakaraan
bilang babaeng nagtaksil na treudiet ng pamilya Alferos sa mga pahayagan noon. Naramdaman ni Marisol ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat titik sa gintong papel ay tila nagbago bilang mga tinik na bumaon sa kanyang palad. Lumapit si Aling Teresa. Tiningnan ang gintong sobre nang may matinding galit sa kanyang mukha. Walang pasubali niyang hinablot ang card mula sa kamay ni Marisol. Pinunit ang isang bahagi nito at ginamit ang makapal na papel upang kaskasin ang dumi sa ibabaw ng basang lamesang kahoy. Walang kwentang papel! Asik ni Aling Teresa habang marahas na pinupunasan ng lamesa. Mas mahal pa ang 1 kilo ng galunggong kaysa sa yabang ng mga taong ito. Huwag mong yakan ang dumi na ito, Marisol. Ang gintong nakasulat dito ay hindi makakapagtago ng mabahong ugali ng mga nagpadala niyan. Ang simpleng kilos ni Aling Teresa ay nagdala ng isang biglaang katahimikan sa puso ni Marisol. Ang kahihiyan at sakit na dahan-dahang namumuo sa kanyang dibdib ay biglang natunaw. Napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tumingin siya sa pinunit na gintong papel na ngayon ay may dumi na ng putik at sabon. Tama si Aling Teresa. Ang kanilang kapangyarihan ay parang ginto lamang na nakasulat sa papel. Madaling mapunit, madaling madumihan, at madaling mawala kapag dumating ang bagyo. Opo, Aling Teresa. Bulong ni Marisol. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng lungkot, kundi isang matatag na sulyap. Walang kwento ang kanilang ginto. Habang nagsisimula nang magsilikas ang mga kapitbahay, ang mahinang tunog ng kanyang lumang cellphone ay bumasag sa katahimikan ng silid. Ang screen ng kanyang gasgas na telepono ay umilaw. Nagpapakita ng isang hindi kilalang pribadong numero na tumatawag mula sa Makati. Nang sagutin niya ito, isang boses na matagal nang hindi naririnig ni Marisol. Ngunit boses na laging nagpapakita sa kanyang mga bangungot. Ang nagsalita mula sa kabilang linya, ang patuloy na hampas ng malalakas na patak ng ulan sa bubong na yero ay lumikha ng isang maingay na musika sa loob ng makipot na silid ni Marisol sa tondo. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang maliit na higaan. Hawak ang cellphone sa kanyang tainga habang ang malamig na hangin ng gabi ay pumapasok sa mga siwang ng dingding na kawayan. Ang boses na nagmumula sa kabilang linya ay puno ng awtoridad. Tila ba ang buong mundo ay pag-aari nito. Nabalitaan ko na ipinadala sa iyo ni Bianca ang paanyaya. Panimula ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay may pamilyar na tunog ng pandidiri at pagmamataas. Gusto ko lang linawin ang mga bagay-bagay sa iyo, Marisol. Huwag ka nang mangahas na lumapit sa Makati o kahit saang bahagi ng Maynila sa linggong ito. Binigyan ka na namin ng pagkakataon na mabuhay ng tahimik sa kabila ng dumi ng pangalan mo. Utang mo sa akin ang buhay mo dahil kung hindi dahil sa tulong ng pamilya Alferos noon, baka namatay na sa gutom ang pamilya mo sa probinsya. Hinigpitan ni Marisol ang hawak sa telepono. Ang kanyang mga daliri ay naging mapuputi dahil sa lakas ng pagkakasiksik. Ang laso ng mga salita ni Imelda ay hindi na bago sa kanyang pandinig. 4 na taon na ang nakalilipas. Ang mga salitang ito ay nagpatakbo sa kanya sa takot. Ngunit ngayon, wala na ang kanyang ina na maaari nilang bantaan. Ang tanging natitira sa kanya ay ang kanyang sariling buhay at ang dangal ng kanyang yumaong ama. Ang isang basurang tulad mo ay walang karapatang sumira sa pinakamahalagang araw ng aking anak. Patuloy ng matanda. Tila hindi pinapansin ang katahimikan ni Marisol. Huwag mong kalilimutan na isang tawag ko lang sa pulisya. Maaari kitang ipakulong sa salang pagnanakaw ng mga dokumento ng kumpanya bago ka umalis. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Sa unang pagkakataon, hindi humingi ng tawad si Marisol. Walang panginginig sa kanyang lalamunan. Walang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip, naramdaman niya ang isang malamig na kapayapaan na dahan-dahang lumaganap sa kanyang buong katawan.
Ang takot na naging kadena niya sa loob ng 4 na taon ay tuluyan ng naputol sa ilalim ng bigat ng sariling kasinungalingan ng matanda. Opo, Doña Imelda, sagot ni Marisol sa isang mahinahon at napakalamig na boses. Sisiguraduhin ko pong hindi ninyo malilimutan ang araw na yon. Makukuha ninyo ang eksaktong bagay na nararapat para sa pamilya ninyo. Inisip ni Doña Imelda na ang sagot ni Marisol ay tanda pa rin ng dating katapatan at pagsunod. Humalakhak ang matanda nang may pagmamayabang bago mabilis na pinatay ang tawag, iniwan ang linya na may mahabang tunog ng katahimikan. Dahan-dahang ibinaba ni Marisol ang kanyang telepono. Tumayo siya at lumakad patungo sa maliit at may basag na salamin na nakasabit sa dingding. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera, tiningnan niya ang kanyang sarili. Hindi na niya nakita ang isang umiiyak na biktima na laging nagmamakaawa para sa awa ng iba. Nakita niya ang isang babaeng may matatag na tingin at sa kanyang mga labi ay sumilay ang isang bahagya, ngunit malamig na ngiti. Ang kanyang tadhana ay hindi na dictates ng mga alferos. Siya na ang may hawak ng panulat. Isang malakas na katok sa pintuang kahoy ang bumasag sa katahimikan ng kanyang silid. Mabilis na binuksan ni Marisol ang pinto at doon ay tumambad sa kanya si Tristan Lorenzana. Basang-basa siya sa ulan, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding pananabik. Hawak niya ang isang makapal na folder na hindi nabasa ng ulan dahil sa plastic na proteksyon. Marisol, hingal na sabi ni Tristan habang humahakbang pumasok sa loob. Nakuha na namin ang mga ulat ng BIR mula sa mga dating accountant ni Garrett. Ang Alferos Group ay kasalukuyang gumagamit ng lupain ng ama mo upang maglaban ng pera para sa mga huwad na proyekto ng tatay ni Bianca. May hawak na tayong warrant. Ang gumugulong na tunog ng kulog sa kalangitan ay naging hudyat ng simula ng bagyo. Ngunit sa loob ng silid na yon, alam ni Marisol na ang tunay na bagyo ay papunta pa lamang sa Makati. Ang lihim na opisina ng Lorenzana Development sa Makati ay malayo sa ingay at gulo ng tondo. Ito ay isang silid na nababalot ng katahimikan at seguridad, kung saan ang bawat sulok ay bantay sarado ng mga modernong kagamitan. Sa gitna ng silid, sa ibabaw ng malawak na lamesang salamin, nakalatag ang mga ulat ng pananalapi ng Alferos Group na nakuha ni Tristan sa tulong ng kanyang mga koneksyon sa gobyerno. Humarap si Tristan kay Marisol. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng seryosong pag-aalala habang itinuturo ang mga pulang marka sa dokumento. Marisol, ang Alferos Group ay gumagamit ng mga tinatawag na ghost projects upang magpalabas ng malalaking halaga ng pera. Ang lupain ng ama mo, ang Alferos Heights, ang pangunahing daan na ginagamit nila upang maglinis ng pondo para sa mga kampanya ng tatay ni Bianca, si Senator Valderrama. Ito ay isang malaking krimen ng sabuatan. Ngunit paano natin mapapatunayan na hindi ko ginawa ang mga bagay na ibinintang nila sa akin noon? Tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay may bahid ng pangamba, ngunit nananatiling matatag. Sinasabi ng media na ako ang nagbenta ng mga dokumento ng kumpanya. Bago pa man makasagot si Tristan, bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang isang matandang lalaki na may hawak na lumang leather bag. Siya si Ginoong Santos, ang dating punong accountant ng mga Alferos na tinanggal sa trabaho 4 na taon na ang nakalilipas dahil sa hindi pagpayag na pumirma sa mga huwad na ulat ng pananalapi. Ang kanyang mukha ay may mga guhit ng pagod at takot, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang matagal nang itinagong galit. Marisol, anak, mahinang sabi ni Ginoong Santos habang dahan-dahang nauupo sa tapat niya. Humingi ako ng tawad sa iyo. Alam ko ang ginawa nila sa iyo noon. Tinakot nila ang pamilya ko, kaya wala akong nagawa, kundi manahimik. Ngunit nagtago ako ng isang kopya ng orihinal na digital ledger ng kumpanya. Narito ang lahat
ng tunay na transaksyon na nagpapatunay na si Garrett mismo ang naglipat ng pera sa kanyang pansariling account sa ibang bansa sa gabi ng anibersaryo ninyo. Inilabas ni Ginoong Santos ang isang maliit na USB drive mula sa kanyang bag at inilagay ito sa lamesa. Narito ang katotohanan na magpapalaya sa iyo at magpapabagsak sa kanila. Ipinapakita rito na ang pirma mo sa mga dokumentong ginamit laban sa iyo ay huwad, ginawa gamit ang isang pirasong papel na pinapirmahan sa iyo ni Doña Imelda sa ospital. Naramdaman ni Marisol ang biglang pagguma ng kanyang dibdib sa matinding emosyon. Ang lahat ng kasinungalingan na sumira sa kanyang buhay ay nakasulat na ngayon sa maliit na bagay na yon. Ang katotohanan ay handa nang lumabas sa liwanag. Kinuha ni Ginoong Santos ang isang magandang panulat na may gintong tatak ng alferos mula sa kanyang bulsa. Ito ay ang panulat na ibinigay sa kanya ni Garrett noong magsimula siya sa kumpanya. Inabot niya ito kay Marisol. Ang kanyang magaspang na kamay ay humawak sa palad ng babae. Ibinigay sa akin ito ng pamilya Alferos bilang tanda ng aking katapatan sa kanilang kasinungalingan, bulong ni Ginoong Santos. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo, Marisol. Gamitin mo ito upang isulat ang katapusan ng kanilang maruming kaharian sa araw ng kasal ng anak niya. Tinanggap ni Marisol ang panulat. Naramdaman ang bigat ng tungkulin at ang nalalapit na pagtutuos. Nagpasalamat siya kay Ginoong Santos bago sila nagpasyang umalis ni Tristan upang ihanda ang mga legal na hakbang kasama ang pulisya. Habang bumababa sila sa basement parking ng gusali at sumasakay sa sasakyan ni Tristan, isang malamig na pakiramdam ng kaba ang dumaan sa likod ni Marisol. Nang magsimulang umandar ang sasakyan at lumabas sila sa basang kalsada ng Makati, napansin ni Tristan ang isang itim na SUV na walang plaka na mabilis na sumusunod sa kanila mula sa likod. Hinigpitan ni Tristan ang hawak sa manibela. Ang dahan-dahang pag-ugong ng makina ng kanyang sasakyan ay naging mas mabilis habang pilit nilang iniiwasan ang misteryosong SUV na patuloy na sumusunod sa kanila sa ilalim ng ulan. Ang marangyang fabric boutique sa Bonifacio Global City sa Taguig ay nababalot ng amoy ng lavender at ng tunog ng banayad na klasikal na musika. Ito ang lugar kung saan ang mga pinakamayayamang pamilya sa bansa ay namimili ng mga imported na tila tsa, ang kulay na seda at pinong princess na lace para sa kanilang mga espesyal na okasyon. Dito nagpunta sina Marisol at Tristan upang maghanap ng pinakamahusay na tila tsa, ang kulay na seda ng pinya na gagamitin ni Marisol para sa kanyang sariling likhang damit. Habang hinahawakan ni Marisol ang isang rolyo ng pinong puting seda na may bordang pilak, isang pamilyar at maingay na boses ng babae ang bumasag sa katahimikan ng butik. O aking Diyos, Garrett, tignan mo kung sino ang narito. Ang maarte at puno ng pang-iinsultong tinig ni Bianca ay umalingaw-ngaw habang naglalakad ito patungo sa direksyon ni Marisol. Hawak ang braso ni Garrett Alferos. Ang laundry girl mula sa Tondo ay nakapasok sa BGC. Security, bakit ninyo pinapayagang humawak ng mga mamahaling tela? Ang mga taong may dumi sa kamay? Dahan-dahang lumingon si Marisol. Nakita niya si Garrett na nakasuot ng mamahaling Amerikana, ngunit ang kanyang mukha ay mabilis na namula sa kahihiyan nang makita ang dating asawa. Lumapit si Garrett nang may pagmamataas, tila ibinaba ang kanyang tingin kay Marisol. Marisol, please naman, huwag mo kaming ipahiya rito. Alam kong mahirap ang buhay mo pagkatapos ng diborsyo, pero huwag mo namang gamitin si Mr. Lorenzana para lang makalapit sa amin o para humingi ng limos. May hangganan ang pagiging desperada. Nagsimulang lumapit ang dalawang gwardya ng butik. Mukhang handang kaladkarin si Marisol palabas upang masiyahan ang kanilang mayayamang kliyente. Ngunit bago pa man nila mahawakan ang laylayan ng damit ni Marisol, humakbang si Tristan sa harap niya. Ang kanyang malawak na balikat at ang kanyang malamig na titig
ay sapat na upang patigilin ang mga gwardya sa kanilang kinatatayuan. Hawakan ninyo siya. Ang mababa at tila may yelong boses ni Tristan ay naging sanhi ng biglaang pagtahimik ng buong butik. At bibilhin ko ang buong gusaling ito ngayon din para lang ipasara ang tindahang ito bago lumubog ang araw. Alam ninyo kung sino ang kinakalaban ninyo. Mabilis na tumakbo ang manager ng butik. Nanginginig ang buong katawan habang humihingi ng tawad kay Tristan Lorenzana. Kilala ng lahat ang kapangyarihan ng pamilya Lorenzana sa kalakalan. Humarap si Tristan kay Garrett. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatalas, tulad ng agila. Si Marisol ay hindi naghahanap ng limos, Garrett. Siya ang aking espesyal na bisita at ang nag-iisang tagapagpapanumbalik ng mga ari-arian ng aking pamilya. At tungkol sa lupain ng Alferos Heights, ang kanyang yumaong ama, si Ginoong Eduardo Santos, ang tunay na nagmamay-ari ng lupaing iyon na ninakaw ninyo. Magkita na lamang tayo sa korte sa susunod na linggo. Napatitig si Garrett sa folder na hawak ni Tristan kung saan nakatatak ang gintong selyo ng Bureau of Internal Revenue at ng korte. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Nawalan ng kulay ang kanyang mga labi habang dahan-dahang napapaatras. Alam niya kung ano ang kahulugan ng dokumentong yon, ang katapusan ng kanyang kumpanya. Inakay ni Tristan si Marisol palabas ng butik. Nang dahan-dahang hawakan ni Tristan ang kanyang siko upang alalayan siya patungo sa sasakyan, naramdaman ni Marisol ang isang pambihirang init na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ito ay hindi tulad ng pagtrato ni Garrett na tila ba isa lamang siyang dekorasyon. Si Tristan ay nagpakita ng tunay na respeto sa kanyang pagkatao bilang isang kapantay. Habang nakatayo sa labas ng butik, pinanood ni Bianca ang pagsakay ni Marisol sa marangyang sasakyan ni Tristan. Ang kanyang mukha ay naging mapula sa tindi ng galit at inggit. Mabilis na pumindot ang kanyang mga daliri sa screen ng kanyang telepono upang tawagan si Doña Imelda. "Tita!" Nanginginig ang boses na sumigaw si Bianca sa telepono. Nagkikita sina Marisol at Tristan Lorenzana. Hawak nila ang mga dokumento ng BIR tungkol sa lupa. Kailangan nating gumawa ng paraan ngayon din para patahimikin ang babaeng iyan. Sa loob ng isang ligtas at tahimik na silid sa mansyon ng pamilya Lorenzana, ang tanging maririnig ay ang dahan-dahang paghatak ng karayom sa pinong tela ng tisa. Matapos ang paninira sa kanyang laundry shop sa Tondo, mabilis na inilipat ni Tristan sina Marisol at Aling Teresa sa kanyang sariling tahanan upang matiyak ang kanilang kaligtasan mula sa mga tauhan ni Doña Imelda. Dito, sa ilalim ng maliwanag na ilaw, tinatapos ni Marisol ang kanyang sariling kasuotan para sa gabi ng pagtutuos. Ito ay isang modernong Filipiniana na kulay abo at pilak, mga kulay na kanyang pinili upang katawanin ang abo ng kanyang nakaraan at ang apoy ng kanyang muling pagsilang. Ang bawat borda ng pilak na sinulid ay tila nagkwento ng kanyang 4 na taong pagtitiis sa Tondo. Ang bawat tahi ay may kalakip na pangako ng katarungan. Bumukas ang pinto at pumasok si Tristan. Hawak ang isang opisyal na dokumento mula sa korte. Ang kanyang mukha ay may kalmado, ngunit matatag na ekspresyon. "Marisol, aprobado na ng korte ang warrant of arrest para kay Garrett Alferos sa salang malawakang tax evasion at palsipikasyon ng mga dokumento. Ang mga ahente ng National Bureau of Investigation ay handa ng kumilos." Tumingin si Marisol sa kanyang likhang damit. Dahan-dahang hinaplos ang pilak na burda sa may dibdib. "Salamat, Tristan. Handa na akong harapin sila. Hindi para sa galit, kundi upang linisin ang pangalan ng aking ama at ng aking ina." Lumapit si Aling Teresa, na dinala rin ni Tristan doon para sa seguridad. Hawak ang isang kahoy na suklay. Pinaupo niya si Marisol at dahan-dahang inayos ang mahaba at makintab nitong buhok, isang kilos ng pag-aalaga na matagal nang hindi nararanasan ng babae mula nang pumanaw ang kanyang ina. "Kamukhang kamukha mo ang nanay mo, Marisol." Basag ni Aling Teresa sa katahimikan
Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Noong ikasal siya kay Eduardo, ganyan din ang ganda niya. Simple, ngunit may taglay na dangal na hindi kayang bilhin ng pera ng mga alferos. Kung nakikita ka niya ngayon, tiyak na iiyak siya sa tuwa dahil sa tapang mo. Niyakap ni Marisol si Aling Teresa. Naramdaman ang init ng isang pamilya na patuloy na nagbigay sa kanya ng lakas upang lumaban. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, may isang misteryo na patuloy na gumugulo sa isip ni Tristan. May isang hindi kilalang tao na nag-iwan ng isang gintong sobre sa mailbox ng kanyang mansyon. Sa loob nito ay may master key para sa pribadong vault ng Alferos Group at isang maliit na tala na nagsasabing, ang mga orihinal na kasunduan sa ospital ay nasa ilalim ng lamesa ni Garrett. Sino ang kakampi na ito na nagmula sa loob mismo ng kaharian ng mga Alferos? Biglang pumasok ang pinuno ng seguridad ni Tristan. Ang muka ay may bakas ng matinding pagmamadali. Sir Tristan, may ulat po mula sa ating contact sa pribadong terminal ng airport sa Pasay. Nagpabook si Garrett ng isang chartered flight papuntang Singapore para sa araw ng kanyang kasal, eksaktong 3 oras matapos ang seremonya sa Batangas. Biplano niyang tumakas kasama si Bianca at ang lahat ng kanilang laundered funds bago ma-freeze ng bangko ang kanilang mga ari-arian sa Lunes. Ang malayong ugong ng eroplano sa kalangitan sa labas ng mansyon ay tila nagpaalala sa kanila na mabilis na tumatakbo ang oras. Ang labanan ay hindi na maghihintay sa korte. Kailangan nilang kumilos sa mismong araw ng kasal sa harap ng lahat ng kanilang mga bisita bago tuluyang makatakas si Garrett mula sa batas. Ang gabi bago ang pagtutuos ay binalot ng isang kakaibang katahimikan sa penthouse ni Tristan. Sa loob ng malawak na silid-bihisan, dahan-dahang humarap si Marisol sa malaking salamin. Isinuot niya ang kanyang sariling likhang Pilipiniana, ang damit na kulay abo at pilak na gawa sa pinong tula ng tinero ng pinya. Ang disenyo ay hindi lamang isang simpleng kasuotan, ito ay isang sining ng kanyang muling pagsilang. Ang makintab na pilak na burda sa kanyang balikat ay tila pakpak ng isang ibon na handang lumipad mula sa abo ng kanyang nakaraan sa tondo. Nang bumukas ang pinto at dahan-dahan siyang lumabas, natigilan si Tristan na kasalukuyang naghihintay sa sala. Ang karaniwang seryoso at malamig na mukha ng negosyante ay napalitan ng isang pambihirang pagkagulat at matinding paghanga. Tumingin siya kay Marisol hindi dahil sa simpleng kagandahan ng mukha nito, kundi dahil sa dangal at lakas na nagmumula sa bawat galaw ng babae. Siya ay hindi na ang labandera ng tondo, hindi na rin ang takot na manugang ng mga alferos. Siya ay mukhang isang reyna na handang bawiin ang kanyang ninakaw na kaharian. Napakaganda mo, Marisol, bulong ni Tristan. Ang kanyang tinig ay may pambihirang lambot na hindi pa naririnig ng kanyang mga tauhan kailanman. Ang damit na yan ay patunay na ang talento mo ay hindi kayang ilibing ng kahirapan. Tumingin si Marisol sa salamin, ngunit ang nakita niya sa kanyang alaala ay ang mga madidilim na gabi ng kanyang pagtitiis. Naalala niya ang malamig na sahig ng ospital, ang huling hininga ng kanyang ina na pumanaw ng walang gamot, at ang 4 na taon ng gutom sa tondo kung saan tanging ang pangarap ng katarungan ang nagpapanatili sa kanya na buhay. Ang lahat ng sakit na yon ay naging lakas na nagpatibay sa kanyang puso. Lumapit si Tristan sa kanya. Hawak ang isang maliit na lumang kahon na gawa sa pulang pilus. Binuksan niya ito at inilabas ang isang simpleng gintong kwintas na may maliit ngunit napakakinis na puting perlas sa gitna. Ang kwintas na ito ay pagmamay-ari ng aking yumaong ina, sabi ni Tristan habang dahan-dahang inilalagay ito sa leeg ni Marisol. Ang lamig ng ginto at ang init ng mga daliri ni Tristan sa kanyang balat ay nagdala ng isang pambihirang pakiramdam ng kapanatagan.
Palagi niyang sinasabi na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang yaman, kundi sa kanyang lakas na tumayo pagkatapos ng bagyo. Ngayong gabi, ikaw ang pinakakarapat-dapat na magsuot nito. Hinawakan ni Marisol ang perlas sa kanyang leeg, tumingin ng diretso sa mga mata ni Tristan. Handa na ako, Tristan. Hindi ako pupunta doon para sa galit o paghihiganti. Pupunta ako doon upang ibalik ang katotohanan na matagal nilang itinago. Ngumiti si Tristan at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Marisol. Ito ay hindi isang hawak ng isang taong gustong mag-ari, kundi hawak ng isang totoong kasama sa buhay na handang sumuporta sa bawat hakbang. Lumakad sila patungo sa glass doors na nagbubukas patungo sa helipad sa bubong ng matayog na gusali. Sa labas, sa ilalim ng madilim na kalangitan ng gabi, ang pribadong helicopter ng pamilya Lorenzana ay naghihintay. Ang dahan-dahang pag-ikot ng malalaking ilis ng helicopter ay lumikha ng isang malakas na hangin na nagpabugas sa kanyang pilak na kasuotan. Tila hudyat na ang oras ng pagtutuos ay tuluyan ng nagsimula. Ang pribadong isla sa Batangas ay nababalot ng karangyaan. Ang puting buhangin ay pinalamutian ng libu-libong sariwang bulaklak ng mga rosas at orchid, habang ang mga kristal na dekorasyon ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Narito ang buong alta sosyedad ng bansa, mga senador, malalaking negosyante at mga kilalang tao upang masaksihan ang kasal ng taon sa pagitan ni Garrett Alferos at Bianca Valderrama. Nagsimula ang seremonya. Habang naglalakad si Bianca sa altar, sa ibabaw ng pulang carpet, suot ang kanyang mamahaling lace gown. Si Garrett naman ay naghihintay sa harap ng pari. May taglay ng ngiti ng tagumpay. Inisip niya na sa araw na ito, ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng selyado. Ngunit ang katahimikan ng seremonya ay biglang bumasag ng marinig ang malakas at paparating na ugong ng isang helicopter. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulong-bulungan at napatingin sa langit. Ang helicopter na may gintong tatak ng pamilya Lorenzana ay dahan-dahang lumapag sa helipad na nakatayo sa gilid ng dalampasigan. Bumukas ang pinto ng chopper at unang bumaba si Tristan Lorenzana. Humarap siya sa pinto at inabot ang kanyang kamay ng may labis na paggalang. Mula sa loob, lumabas si Marisol, ang kanyang modernong Filipiniana na kulay abbo at pilak ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng araw. Habang ang hangin mula sa dagat ay dahan-dahang nagpabuga sa kanyang laylayan. Sa kanyang leeg, ang puting perlas ng pamilya Lorenzana ay nagpakita ng isang pambihirang dangal. Sama-samang naglakad sina Tristan at Marisol patungo sa beach altar. Ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay naging mas malakas. Hindi ba't si Marisol yan? Ang dating asawa ni Garrett na sinasabing nagtaksil? Bulong ng isang senadora sa kanyang katabi. Bakit siya kasama ng nag-iisang si Tristan Lorenzana at mukha siyang napakayaman ngayon? Napatitig si Garrett sa kanila. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay tuluyang nawala. Napalitan ng matinding gulat at takot na nagpababa sa kanyang balikat. Sa unang hanay ng mga upuan, si Doña Imelda na kasalukuyang humahawak sa isang baso ng champagne ay nanginginig ang kamay. Ang baso ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang hawak at nabasag sa sahig. Nagkalat ang mga kristal at alak sa ibabaw ng kahoy na deck. Habang naglalakad si Marisol sa tabi ng pulang carpet, napatitig siya sa pinalamutiang altar. Naalala niya ang kanyang sariling kasal kay Garrett 5 taon na. Ang nakalilipas, isang simpleng kasal sa isang madilim na tanggapan ng huwes. Walang mga bulaklak, walang mga bisita, at tanging ang mapanghamak na tingin ni Doña Imelda ang sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon, bumalik siya sa kanilang marangyang santuwaryo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang bagyong handang magdala ng katotohanan. Tumingin siya sa ama ni Bianca, si Senator Valderrama, na nakatayo sa tabi ng anak. Ang senador ay hindi nagpakita ng gulat. Sa halip ay nanatili ang kanyang mga mata
na matatalas at mapanuri. Tila ba kasalukuyan niyang kinakalkula ang kanyang susunod na hakbang upang iligtas ang sariling pamilya. Nang makalapit si Marisol sa gitna ng altar, hindi na napigilan ni Doña Imelda ang kanyang galit. Tumayo ang matanda, hinarangan si Marisol, at bumulong ng may matinding lason sa kanyang boses habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang kapal ng mukha mong pumunta rito, basurang labandera, gwardya. Kaladkarin ninyo ang babaeng ito palabas ng isla ngayon din. Mabilis na tumakbo ang 3 armadong gwardya ng resort patungo sa direksyon ni Marisol. Ang kanilang mga yabag sa kahoy ay nagdala ng matinding tensyon sa buong paligid. Tigil! Ang maautoridad na tinig ni Tristan Lorenzana ay bumasag sa papalapit na mga gwardya. Bago pa man sila makahakbang malapit kay Marisol, ang Chief of Security ng resort ay mabilis na humarang at pinatigil sila. Batid ng lahat na ang pamilya Lorenzana ay ang pangunahing kasosyo at nagmamay-ari ng malaking bahagi ng eksklusibong resort na ito. Itinaas ni Tristan ang kanyang kamay, senyas sa kanyang technician na kontrolin ang sistema ng audiovisual sa gilid ng altar. Ang malaking LED screen sa likod ni Garrett at Bianca na inilaan para sa kanilang romantikong video ng pag-iibigan ay biglang umilaw. Ngunit sa halip na mga larawan ng kanilang kasal, ang lumitaw ay ang mga opisyal na dokumento ng Bureau of Internal Revenue at ng Korte. Ang unang slide ay nagpakita ng orihinal na titulo ng lupa ni Eduardo Santos, katabi ng huwad na deed of sale na ginamit ng Alferos Group, kung saan ang pirma ng ama ni Marisol ay ginawa noong patay na ito. Kasunod nito ang mga chart ng malawakang money laundering at tax evasion na kinasangkutan ni Garrett, at ang huling dokumento na lumabas sa screen ang tuluyang nagpatahimik sa buong paligid. Isang scanned na kopya ng sulat kamay ni Doña Imelda sa ospital. Nakasulat doon ang kanyang malupit na utos sa direktor ng ospital. Ihinto ang lahat ng tulong sa dialysis para kay Felipa Santos sa oras na makuha ang pirma ni Marisol sa papel ng diborsyo. Ang buong alta sosyedad ay napuno ng matinding bulong-bulungan at pandidiri. Ang mga senador at kilalang negosyante na kasalukuyang nakatayo sa tabi ng pamilya Alferos ay mabilis na lumayo. Tila ba natatakot na madumihan ang kanilang sariling mga pangalan. Tumingin si Marisol sa screen. Nang makita niya ang dokumento tungkol sa kanyang ina, naramdaman niya ang isang dahan-dahan at mainit na simoy ng hangin mula sa dagat na humaplos sa kanyang balikat. Isang banayad na pakiramdam na tila ba ang kanyang yumaong ina ay nakatayo sa kanyang tabi upang ibigay ang huling basbas. Nawala ang lahat ng kanyang dusa. Ang katotohanan ay tuluyan ng lumabas sa liwanag. Lumakad si Marisol patungo kay Garrett na kasalukuyang nanginginig ang buong katawan. Ang mukha ay walang kulay habang nakatitig sa screen. 4 na taon ninyong ninakaw ang aking dangal, Garrett. Ngayong gabi, ibinabalik ko sa inyo ang inyong sariling dumi. Garrett Alferos, ang boses ng pinuno ng mga ahente ng NBI, ay umalingaw-ngaw habang umaakyat sila sa altar. Inaaresto ka sa salang palsipikasyon ng mga pampublikong dokumento, tax evasion, at money laundering. Sumama ka sa amin ng mapayapa. Nawala ng sariling kontrol si Garrett. Nang makita niya ang kanyang marangyang buhay, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang kalayaan na naglalaho sa loob ng ilang segundo, ang kanyang isip ay tuluyang nasira sa tindi ng galit at takot. Mabilis niyang hinablot ang isang matalim na kutsilyo na gagamitin sana sa pagputol ng cake sa ibabaw ng lamesa ng buffet. Sinira mo ang buhay ko, Marisol. Sigaw ni Garrett habang marahas na tumatakbo patungo sa direksyon ni Marisol. Ang kislap ng talim ng kutsilyo sa ilalim ng liwanag ng araw ay nagdala ng matinding sigawan sa mga bisita. Bago pa man makalapit si Garrett kay Marisol gamit ang hawak nitong kutsilyo, mabilis na humarang si Tristan sa kanyang harap. Sa pamamagitan ng isang mabilis at matatag na galaw, hinawakan ni Tristan ang kamay ni Garrett. Pinilipit ito.
at pinilit na mabitawan ang kutsilyo na dahan-dahang bumaon sa buhangin. Sa parehong pagkakataon, mabilis na dinumog ng 3 ahente ng NBI si Garrett. Itinumba siya sa basang buhangin at ikinadena ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod gamit ang malamig na posas. Humarap si Bianca kay Garrett na kasalukuyang nakadapa sa buhangin. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at kahihiyan. Ang malakas na tunog ng sampal ni Bianca sa mukha ni Garrett ay umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. "Walang kwenta kang lalaki!" Sigaw ni Bianca habang marahas na tinatanggal ang kanyang mamahaling engagement ring at itinapon ito sa mukha ni Garrett. "Niloko mo ako. Isang pamilya kayo ng mga magnanakaw at manloloko. Daddy, umalis na tayo rito. Wala tayong kinalaman sa maruming negosyo ng mga Alferos." Mabilis na inakay ni Senator Valderrama ang kanyang anak paalis ng altar upang isalba ang sarili nilang pangalan mula sa kahihiyan ng lipunan. Iniwan ng pamilya Alferos na nag-iisa sa kanilang pagbagsak. Nang makita ni Doña Imelda na ang kanyang anak ay kasalukuyang nakaposas at ang kanilang buong kaharian ay tuluyan ng gumuho sa harap ng lahat ng kanilang mga bisita, ang lahat ng kanyang pagmamataas ay biglang nawala. Tumakbo siya patungo sa direksyon ni Marisol. Umiiyak ng walang humpay habang ang kanyang mamahaling designer gown ay nadudumihan ng basang putik ng buhangin. Nalaglag si Doña Imelda sa kanyang mga tuhod sa harap ni Marisol. Hinawakan ng mahigpit ang laylayan ng modernong Filipiniana na kulay abo at pilak na suot ni Marisol. "Marisol, nagmamakaawa ako sa iyo." Ang hikbi ng matanda ay puno ng matinding takot at kahihiyan. "Maawa ka sa anak ko. Hindi makakaligtas si Garrett sa loob ng kulungan. Patawarin mo kami. Ibabalik ko ang lahat ng lupain ng ama mo. Ibibigay ko ang kahit anong halaga na gusto mo. Huwag mo lang kaming ipahiya ng ganito. Maawa ka sa amin." Tiningnan ni Marisol ang dating biyenan na nakaluhod sa basang buhangin sa kanyang paanan. Sa sandaling iyon, wala siyang naramdamang kagalakan o pagnanais na maghiganti. Ang tanging naramdaman niya sa kanyang puso ay ang matinding awa para sa isang babaeng naging alipin ng sarili nitong kasakiman at takot na mawalan ng dadiin. Ang ginto at kapangyarihan na matagal nitong ipinagmamalaki ay walang nagawa upang iligtas sila sa araw na ito. Dahan-dahan, ngunit may katatagan na hinila ni Marisol ang laylayan ng kanyang damit mula sa maruming kamay ni Doña Imelda. "Ang batas na po ang magpapasya, Doña Imelda." Ang mahinahon, ngunit may bigat na boses ni Marisol ay pumuno sa palid. "Hindi ko po kayo kaaway at hindi ko kailanman ninais na sirain kayo. Ang inyo pong sariling kasakiman ang gumawa nito sa inyo." Inakay ng mga ahente si Garrett patungo sa nakahintong patrol boat ng pulisya sa gilid ng pantalan. Habang dahan-dahang umaandar ang makina ng bangka at inilalayo si Garrett mula sa isla, lumingon siya sa direksyon ni Marisol. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit at sumigaw ng may matinding panginginig. "Hindi pa ito tapos, Marisol. Babalik ako. Babalik ako upang bawiin ang lahat." Ngunit ang kanyang mga huling salita ay tuluyan ng nilamon at tinakpan ng tunog ng malalakas na alon na humahampas sa pampang ng dagat. Tila ba ang kalikasan mismo ay nagpasyang burahin ang kanyang ingay mula sa bagong buhay na magsisimula para kay Marisol. Ang bagong siyungmay na ipinatayo ni Marisol sa gilid ng tondo ay punong-puno ng liwanag at sariwang hangin mula sa dagat. Ito ay gawa sa matibay na kawayan at semento, isang malawak na silid kung saan ang marahang indayog ng mga paa sa pedals ng mga makina ng tahi ay lumikha ng isang maayos na ritual ng paggawa. Ang songmay ay pinangalanang Pamana ni Marisol, isang negosyo na naglalayong magbigay ng trabaho at dangal sa mga mahihirap na kababaihan, mga dating labandera, at mga inang walang ibang mapagkukunan ng kita sa tondo. Nakuha na ni Marisol ang hustisya para sa kanyang pamilya. Sa tulong ni Tristan at ng korte, na ibalik sa kanya ang buong lupain ng kanyang yumaong ama na si Eduardo Santos.
Sa halip na ibenta ito upang mamuhay sa luho, ginamit ni Marisol ang bahagi ng halaga nito upang pondohan ang siomai at bigyan ng bagong simula ang mga taong dating nagaruga sa kanya nang wala siyang kahit ano. Dumating din ang huling balita tungkol sa pamilya Alferos. Si Garrett ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa kanyang mga krimen sa pananalapi, habang ang lahat ng kanilang mga ari-arian ay kinumpiska ng pamahalaan upang bayaran ang kanilang malalaking utang sa buwis. Si Doña Imelda naman ay kasalukuyang nakatira sa isang maliit at madilim na paupahang kwarto sa labas ng lungsod. Nakakaranas ng eksaktong uri ng kahirapan at kalungkutan na minsan niyang ipinararanas kay Marisol. Ang batas ng karma ay tuluyan ng natupad nang walang labis na karahasan. Habang abala si Marisol sa pagtuturo sa isang bagong manggagawa kung paano burdahan ang pinong tila, siya ang kulay na seda. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Tristan. Nakasuot siya ng simpleng polo, walang bakas ng pagiging isang makapangyarihang CEO ng Lorenzana Group. May dala siyang malaking bundle ng mga tradisyonal na tsinelas na gawa sa abaka mula sa Bicol bilang regalo para sa lahat ng manggagawa sa Chongmei. Ang mga kababaihan ay nagsimulang magtuksuhan nang may mahihinang tawa nang makita ang lalaking palaging bumibisita kay Marisol nang may labis na katapatan. Isang maliit na batang babae na anak ng isa sa mga sastre doon ang dahan-dahang tumakbo patungo kay Marisol. Hawak nito ang isang sariwang bulaklak ng sampagita na may mabangong amoy na sumisimbolo sa kalinisan ng puso. Iniabot ng bata ang bulaklak kay Marisol na nakangiti nang may labis na lambot habang inilalagay ito sa kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga. Pinanood sila ni Tristan mula sa malapit. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang pambihirang debosyon at paghanga na hindi kayang pantayan ng kahit anong yaman. Nang sumapit ang hapon, nagpasya sina Marisol at Tristan na maglakad sa tabi ng pampang ng dagat kung saan ang tubig ay dahan-dahang humahampas sa puting buhangin. "Salamat sa lahat, Tristan," mahinang sabi ni Marisol habang pinapanood ang paglubog ng araw. "Kung hindi dahil sa suporta mo, baka hindi ko natagpuan ang lakas na buksan ang siomai na ito. Ngunit gusto kong malaman mo na nais kong patunayan na kaya kong tumayo sa aking sariling mga paa nang hindi umaasa sa yaman ng iba." Humarap si Tristan sa kanya, isang banayad ng ngiti ang sumlay sa kanyang seryosong mukha. "Hindi kita tinulungan upang maging isang tagapagligtas, Marisol. Tinulungan kita dahil naniniwala ako sa kakayahan mo at sa dangal ng pamilya mo. Hindi ko nais na ikulong ka sa aking mundo. Nais kong maging bahagi ng mundo na ikaw mismo ang nagtayo gamit ang sarili mong mga kamay." Huminto si Tristan sa paglalakad. Dahan-dahang inabot ang kamay ni Marisol. Ang kanyang mga daliri ay marahang pumasok sa pagitan ng mga daliri ng babae. Hinawakan ito ng may sapat na katatagan upang iparamdam ang kanyang presensya, ngunit may sapat na kaluwagan upang bigyan siya ng kalayaan. Tumingin si Marisol sa kanilang magkahawak na kamay, naramdaman ang banayad na hangin mula sa dagat na dumaan sa kanilang palid. At sa pagkakataong ito, hindi niya inalis ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay tuluyan ng nakatagpo ng kapayapaan at kahandaan na muling magmahal ng walang takot. Ang paglubog ng araw sa Manila Bay ay nagdala ng isang pambihirang kulay ng ginto, kahel at pula na gumuhit sa malawak na kalangitan. Ang tubig ng dagat ay tahimik na sumasalamin sa natitirang liwanag ng araw, habang ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang ng may banayad na ritmo. Ang bagyo na matagal nang nanalasa sa buhay ni Marisol ay tuluyan ng lumipas, nag-iwan ng isang malinis at payapang dalampasigan kung saan malaya na siyang makatitig sa hinaharap. Nakatayo si Marisol sa tabi ng pampang, hinahaplos ng malamig na hangin ang kanyang buhok kung saan nakasitit ang bulaklak ng sampagita. Lumapit si Tristan at tumayo sa kanyang tabi.
Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang pambihirang katahimikan na matagal nang hinahangad ng babae. Tumingin si Tristan sa malayo bago dahan-dahang humarap kay Marisol. Marisol, sa kabila ng lahat ng dusa at sakit na ibinigay ni Garrett at Doña Imelda sa iyo at sa pamilya mo, napatawad mo na ba sila sa iyong puso? Huminga ng malalim si Marisol, nilanghap ang amoy ng asin at ng kalayaan mula sa dagat. Ang pagpapatawad, Tristan, ay hindi nangangahulugang kalilimutan ko ang lahat o papayagan ko silang pumasok muli sa aking buhay. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang aking sariling puso na lumaya mula sa mabigat na kadena ng galit at nakaraan. Ang pagpapatawad ay para sa aking kapayapaan, ngunit ang batas at ang karma ay mananatiling matatag upang ituwid ang hustisya. Naramdaman ni Marisol ang ganap na kalayaan sa kanyang buong pagkatao. Wala na ang takot na dulot ng huwad na utang na loob. Wala na rin ang kahihiyan na ipinataw sa kanya ng mga taong mapagmataas. Ngayon, siya ay may sariling pangalan, may sariling komunidad ng mga kababaihan sa tondo na nagmamahal sa kanya at may isang sining na nagbigay sa kanya ng tunay na dangal. Ang tunay na ginto ng isang tao ay hindi ang yamang nakuha sa pamamagitan ng pandaraya at pagyurak sa kapwa. Ang tunay na yaman ay ang kakayahan ng isang tao na tumayo pagkatapos ng bawat pagbagsak, dinaliri ang bawat sugat ng buhay at tahiin muli ang sariling tadhana gamit ang mga sinulid ng katotohanan at pag-asa. Dahan-dahang ibinaba ni Marisol ang kanyang ulo sa balikat ni Tristan habang pinapanood nila ang huling sinag ng araw na dahan-dahang lumulubog sa guhit ng tagpuan ng langit at dagat. Hinawakan ni Tristan ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri na may mga marka ng karayom mula sa libu-libong oras ng pagtatahi ay nakatagpo ng isang pambihirang init at kapanatagan sa piling ng lalaking handang sumama sa kanya sa bawat hakbang ng bagong simula. Ang gabi ay dahan-dahang dumatig, ngunit sa pagkakataong ito, ang dilim ay hindi na nakatatakot, kundi isang tahimik na silid ng bagong pag-asa. Dahan-dahang lumulubog ang araw sa Manila Bay, at sa tabi ng bawat hampas ng alon, natatagpuan sa wakas ni Marisol ang kapayapaang matagal nang ninakaw sa kanya. Ang init ng kamay ni Tristan at ang bango ng sampagita ay tila nagpapahiwatig na ang pinakamahabang bagyo sa kanyang buhay ay tuluyan ng natapos. Mga mahal kong tagapakinig, muli, ako ang inyong kasama sa paglalakbay na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtitiwala hanggang sa huling yugto ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bahaging kung saan niyakap ni Marisol ang basang barong Tagalog sa malamig na sahig ng ospital, habang naririnig ang malupit na utos ni Doña Imelda na ihinto ang dialysis ng kanyang ina, aminin ko na gumuho rin ang sarili kong puso sa matinding lungkot. Naisip ko kung gaano karaming kababaihan sa labas ng ating mga pintuan ang kasalukuyang nakaranas ng ganitong uri ng tahimik na dusa. Mga totoong buhay na naging inspirasyon para sa obra maestrang ito na puno ng pagmumuni-muni sa buhay. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Marisol na hindi maghiganti sa marahas na paraan, kundi ipaubaya ang lahat sa batas at sa karma habang itinutuon ang kanyang lakas sa sariling pag-unlad at pagtulong sa iba? Gusto ko ring magtanong, bilang inyong kaibigan, saan ninyo kasalukuyang pinakikinggan ang kwentong ito? Habang naguhugas ba kayo ng pinggan, nagtutupi ng mga bagong labang damit, o marahil ay nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng paggawa? Ibahagi naman ninyo ang inyong mga sagot at sariling karanasan sa comment section sa ibaba. Dahil dito, palaging may taong handang makinig sa inyong boses. Huwag ninyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong pusong mapayapa at mapagaling. Nais ko pong iwan sa inyo ang isang munting paalala.
Ang ating buhay ay parang isang piraso ng mamahaling tela ng pinya. Maari itong punitin ng pagtataksil at madumihan ng kasakiman ng iba. Ngunit tandaan ninyo na hawak ninyo ang karayom at gintong sinulid. Kayo ang may kapangyarihang tagpiin ang bawat sugat upang lumikha ng isang bagong obra maestra na mas matatag at mas maganda kaysa sa nakaraan. Nawa ay pagpalain kayo ng kapayapaan, lakas, at kaligtasan sa inyong sariling paglalakbay. Pamagat ng kwento. Ang gintong tagpi ng dangal. Paalala. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa buhay.